Magandang araw po sa inyong lahat. Bale, ang ituturo ko po sa inyo ay napakasimpleng paraan para makapag-English po agad. Okay? At ang maganda pa po dito, ito po ay laging ginagamit. Kaya sana po tapusin nyo para makapag-English na po agad kayo ngayon. Okay po? So, umpisa na po agad natin. So, ito po ang ating lesson ngayon. Binili ko iyon sa kanya. Uulitin ko. Binili ko iyon sa kanya. Gamit na gamit po yan, di ba? So, para ma-English po natin yan, yung uunahin po natin itatranslate sa English ay yung pinag-uusapan. At ang pinag-uusapan po ay ako. So, itong ko, yan yung una nyong itatranslate bilang I. Tapos, ang isusunod nyo po ay yung action. Yung ginawa ko. At ang ginawa ko ay, ako ay may binili. So, yung salitang binili, yan yung action na ginawa ko. So, yan yung isusunod yung itra-translate sa English bilang bought. So, magiging I bought. Okay? Tapos, ang isusunod po natin ay ano ba yung binili natin? At ang ginamit po natin ay yung iyon na kung saan ay itinuturo po natin yung binili natin na bagay. At itra-translate po natin yung iyon bilang it. Okay? So, ang mangyayari, I bought it. Tapos, para maituro po natin yung taong pinagbilhan po natin, kailangan po natin gumamit nitong sa, di ba? Tagaturo. So, yan na i-translate natin bilang from. Tapos, saka natin sasabihin yung mismong tao kung kanino nang galing. At ang ginamit ko po ay kanya. Kung yung kanya na salita po ay babae, her ang gamitin nyo. Kung lalaki naman, him. Subukan po natin ay her. So, ang ibig sabihin, babae po yung pinanggalingan. Okay? At yan yung magiging katumbas ng salitang kanya. So, pagsama-samahin lang po natin. Okay? I bought it from her. Para sa Tagalog na mensahe na, binili ko iyon sa kanya. So, ganyan lang po kasimple at nakapag-English na po kayo ng tama at magagamit nyo rin po agad dyan. Di ba po ba? Sumunod, subukan po natin ito. In order. Okay? In order mo ito kay Kevin. In order mo ito kay Kevin. Ngayon, pag yan ay tinranslate, ganun lang din po yung pinag-uusapan muna. So, yung mo bilang you. Tapos yung action na ginawa nitong tinutukoy nating mo, kung saan ay ito yung action na ginawa niya in order. So, ordered. Okay? Tapos, syempre, ano yung in order? E di, yung iyon. Okay? Na itinuturo po natin na bagay. At yan ay it. Tapos, syempre, para may turo natin kung kanino nang galing, gagamit tayo ng from. Pero dahil yung ituturo po natin na taong pinanggalingan ay ang ginamit po ay particular na pangalan, katulad po ng Kevin, yung from, kailangan nyo i-translate bilang kay. Hindi sa. Para maging tama lang po yung Tagalog na mensahe natin. So, yung from, kay. Tapos saka pa natin isusunod yung pangalan na partikular na pinanggalingan po nung inorderan natin na bagay. At yun ay si Kevin. So, ang mangyayari, yung kay Kevin, from Kevin. Okay? So, pagsama-samahin lang po natin mga English na salita. You ordered it from Kevin. So, ganyan lang kadali. Nakapag-English na naman po tayo ng tama. Okay? Bali, ay tinuturo ko po talaga sa inyo dito ay ang paggamit po nitong mga aksyon na ginawa ng ating pinag-uusapan. Itong bought, ordered, rented, purchased, accepted, won, collected, received. Lahat po yan ay gamit na gamit. Okay? Na ang maaari pong i-partner natin na salita na
na kung saan ay magtuturo po doon sa taong pinanggalingan at ito nga po yung ginamit natin, itong sa o kaya ang ginamit natin, ay kailangan yung i-translate bilang pram para maging tama yung English nyo. So yan ang itinuturo ko po, tamang kombinasyon ng ng mga salita. So ang ibig ko lang sabihin, yung bought from, tama yan. Yung ordered from, tama yan. Yung rented from, tama yan. Yung purchased from, tama yan. Hanggang dito sa inherited from, tama po yan. Okay? Ngayon, kung gusto nyo, may nagtatanong dyan, paano naman yung learned, natutunan? Kunyari, natutunan ko iyon sa iyo. Pwede rin po yun. Yung learned, ilagay nyo na lang po dito sa listahan natin, yung natutunan, tapos sa kanyo, gamitin itong sentence pattern na ginawa ko para sa inyo, para makapag-English po kayo ng tama. So pag in-English po natin yung natutunan ko iyon sa iyo ay ito muna, ko bilang I. Tapos yung learned, yung L-E-A-R-N-E-D. Yung learned para sa natutunan. Tapos isusunod nyo yung iyon para sa it. Tapos yung sa iyo, from you. I learned it from you. Para sa natutunan ko iyon sa iyo. So ganun lang kasimple at kayo po ay makakapag-English na agad. Okay, so tandaan nyo po itong bought hanggang inherited at yung kapartner na preposition na from. At saka itong sentence pattern natin para makapag-English na po agad kayo. Doon po sa mga nagsasubscribe, maraming salamat po talaga. Napakalaking tulong yung binibigay niyo sa buwan-buwan na tulong na ibinibigay niyo. At doon po sa gustong umorder sa Shopee, dito na po kayo gumamit ng link. Gamitin nyo na yung link po ng page natin para sa pag-order nyo ng inyong item o yung item na nasa page natin. Kasi makakapagbigay po yun ng tulong, ng maliit na tulong sa ating page. Kasi nakaka-commission po tayo ng piso, 2 piso, 3 piso. Okay? Na kung saan ay malaking bagay na rin po yung pag naipon. Okay? Na wala pong dagdag presyo sa inyong bibilhin na item sa Shopee. At doon po sa mga gusto talaga ring tumulong na sa maliit na bagay, share lang po. Napaka malaking bagay na yun para sa akin. Kahit share lang at saka like. Okay? Para dumami naman po tayo. Maraming salamat po.